At tayo po muna magkasapundong malangin sa ating pinakamamahal na Panginoon susupan. Tayo po patuloy na patnubayan, gabayan ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O po dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubuklaran ng mga biyaya sa punandalanan ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista, Will Hermeda, and the Papa o God. Minsan pa kami nagpupunta kapasalamat sa bawat yugto na aming banal ka pinagparat ng isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patunay ko na sa amin sa tutuwin na o Diyos, subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumaba. Imin ang kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa banal kalooban. Patawaran mo bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ang spiritual kapala, siyempre kamanaan namin tindihan na aming ibig ng mga baguhan, mga bisita, madatihan, maging sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hinders at doubts and unbelief, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. First and foremost, we give the highest praise, honor, power, glory, and majesty to one and only true God, our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. And we give the honor and respect to our dearly beloved, honorable Pastor, evangelist, beloved parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved, honorable Pastor, evangelist, Almeida, the end-time loving God, beloved of San Pastor Luis Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of the Almeida family here in the Philippines, as well as in US and in Canada. And to all beloved co-workers, beloved brethren, especially to our beloved visitors and beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, our dearest Lord warns us that in great tribulations, many would lose their faith due to lawlessness. However, those who will endure unto the end will be saved. So mga iniibig, ating pong pinakamamahal na Panginoon ay nagbabala ng malaking kasalatan o kapighatian, minibig ko, marami ang mawawalan ng kanilang pananampalataya. Subalit sa pagtaas ng kawalang batas, gayon paman, ang mga magtitiis hanggang wakas, ito po yung maliligtas. Kaya sa ating po mabasa ang mga talata, minibig ko, dito po sa From the Gospel of St. Matthew, chapter 24, verses 13, 12, and 21. Kaya nilaman po. The Gospel of St. Matthew, chapter 24, from verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Verse 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, to this time, no, nor ever shall be. God bless you, Pastor. Mateo Kapitulo 24, versikulo 13, 12-21. Darabot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 12. At dahil sa pagsagana ng katapalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kabigatian, at ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi mangyayari kailanman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid, and God bless His Word. Beloved sons of God, as true children of our loving God, we will be facing a lot of tribulation, poverty, trials, persecution, death. But the Bible says, he that endure unto the end shall be saved. An unbelievable increase in immorality, shamelessness, rebellion against God, and a throwing off of moral
restraint will characterize the last days sexual perversion, immorality, adultery, pornography, drugs, ungodly music, and lustful entertainment will abound. It will be as the last days of Noah, when the thoughts of human hearts will evil continually. It will be as in the last days of Lot, when homosexuality, lesbianism, and all kinds of sexual perversion permitted society. Mga iniibig, tayo po bilang mga anak ng Diyos ay kakaharap sa mga grabing mga kapighatian. Andiyan ang kahirapan, ang pagsubok, mga inibig ko, uusigin ka ng sanlibutan ito. Andiyan ang maging kamatayan, mga inibig ko. Subalit ang makapagtislam hanggang wakas, siya po ang maliligtas. At mga inibig ko, ang di ka paniwalang pagtaas ng antas ng immoralidad, mga inibig ko, ng kahihiyan, mga inibig ko, at yung paglabag sa utos ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, yung, andyan na yung mga sexual perversion, mga inibig ko, yung pakikiapid, adultery, mga inibig ko, yung corruption, drugs, na sinasabi, mga inibig ko, ito po ay nagpapahiwating na tayo po ay nasa huling araw. Katulad ng araw ng panahon ni Noah, mga inibig ko, na kung saan ang mga haka ng mga isip ng mga tao ay puro na lamang kasamaan lagi. At ito'y hanggang sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, maging sa panahon ni Lot, mga inibig ko, na kung saan ay grabe ang yung sexual, yung lesbianism, mga inibig ko, ay ito po'y allow na doon sa lugar ng mga sa Sodom, yung Gomorrah, mga inibig. Isipin nyo maging yung bisita niya na dalawang angel ay pinag-interesan ng mga tao, mga inibig ko. Makikita natin kung gaano kasama ang panahon noon at hanggang sa mga panahon ngayon, mga inibig ko, ay totoo naman pong andyan na mga inibig. Hindi lingid sa atin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi lamang sa buong mundo, maging sa ating bansa, ang kaguluhan, patayan, kaliwat kanan, ang korupsyon, mga inibig ko, the global crisis, the global warming, mga inibig. Na kung saan ito nagdulot ng mga kalamidad, na ito'y pumupuksa ng maraming tao, na patunay na tayo po ay nasa huling panahon, mga inibig, at ang makapagtitis lamang hanggang wakas ay maliligtas. At dito, mga inibig ko, ay hindi nagkulang ng pagtuturo pangangaral ang ating dearly beloved and noble Pastor Evangelist Almeida, preaching the Word of God with power and anointing, ang mga Bible sa ating beloved and noble Pastor Almeida, mga inibig ko, na kung saan, mga inibig, ay ating pong isagawa ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Panghawakan po natin, mga iniibig ko, na tayo po, mga iniibig, ay maglingkod ng buong katapatan. At dati nang itinuro sa atin ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord ang mga mangyayari sa mundong ito, mga iniibig. Kaya panghawakan po natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya. At magsabing, praise the Lord. Kaya nga, mga iniibig ko, dahil sa mga kapighatian nangyayari, marami ang mga titisod. Ano po sabi dito from the book of Isaiah, chapter 8, verse 15, kanila man po. The book of the prophet Isaiah, chapter 8, verse 15. And many among them shall stumble and fall and be broken and be snared and be taken. God bless you po. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 8, ang talatay 15. At marami ang mga titiso doon, at mga bubuwal, at mga babalian, at mga sisilo, at mga huhuli. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin dakilan sa buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga inibig ko, ito'y patunay lamang, mga inibig, na ito po'y mangyayari sa mga Kristiyano pag tayo po hindi nagpahalaga sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Panghawakan po natin ating kaligtasan, fight a good fight of faith, mga inibig ko. Isagawa natin ang 70% ang kalooban ng mahal na Panginoon
Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, marami ang mga titiso doon at mga bubuwal at mga babalian at mga sisilo at mga huhuli dahil sa grabing kapighatian. May inibig ko. Ito ang mangyayari. Kaya maging equip tayo sa Word of God, mga inibig ko. Panghawakan po natin ang ating pong mga panampalataya, ating mga kaligtasan. Kaya nga mga inibig ko, sapagkat Biblia mismo nagsasabi na may babalaan banal na kasulatan na dahil sa grabing kapighatian sa mundong mangyayari ito, mga inibig ko, ang mga iba ay tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ano po sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1? Ito po'y babalaan ng banal na kasulatan na dapat po nating pag-ingatan ang ating po mga sarili, mga inibig ko. First book of Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. God bless you po. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1. Ngunit hayag ang na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Purihin ang ating nagilan Diyos na buhay. So napakaliwanag, mga inibig ko, na dahil sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon, sa grabing kapighatian na mangyayari sa mundo ito, ang iba, sabi dito, ay magsisitalikod, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat. Kaya nga laging sinasabi, babala natin, dearly beloved and our parents in the Lord, na kung tayo po ay makari, wag na manunood ng ibang gawain, mga inibig ko, walang iba kundi kayo panunurin, kundi ating mo malagawain, sapagkat dito po, matatagal ating pananampalataya, sapagkat kung ang ibang pananampalataya, ibang gawain na papanurin po natin, mga inibig ko, mahihiruan ang ating pong kaligtasan, ating pananampalataya. And it is a fearful thing to fall in the hands of the living God, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung ating pong kaligtasan, mga inibig ko. Kaya kung meron din bubulong-bulong sa atin, hindi mo na alam natin na parang iba ang kanyang sinasabi, mga inibig ko, ay lumayo ka dyan. O kaya i-report natin sa ating mga kapamanggagawa, mga inibig ko, upang hindi tayo mahiruhan ng kanilang espiritu. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, mga inibig, na ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 2 verses 20 up to 21, for if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it, to run from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed to her wallowing in the mire. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan na pamamagitan ng pagkakilala ng Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaing ngayon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung mga una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyayari sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay na nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at ng paglulubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. So ito po ang mangyayari, mga inibig ko. Kaya't panghawakan po natin yung ating pong pananampalataya, yung ating kaligtasan, nalaman na natin ang katotohanan, itinuro na sa atin ng 70% ng ating dearly beloved and our parents and beloved children, mga inibig ko, kung paano tayo makakaiwas sa mga kapighatian darating ito, bagamat pag tayo po'y maglingkod ng katapatan, mga inibig, kahit na naghihirap, nagdarop ang mundo, ang mga anak ng Diyos ay patuloy na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit panghawakan po natin yung ating mga pananampalatayang kaligtasan, kung gaano katotoong langit, ganon din katotoong impyerno, mga iminibig ko. Mga kapatiran natin na inadila sila sa namarapan sa langit, mga inibig ko, pagkaganda-ganda ng langit, ado naman sa impyerno na mga kapatid na buti nakabalik ba, mga inibig ko, inakita nila kung gaano ang hirap doon ng mga napunta sa impyerno. Kaya panghawakan po natin yung ating mga kaligtasan. Kung tayo po nakakilala sa buong katotohanan, tayo po manatili sa katotohanan, ipahayag natin ang banal na kalooban ng mahal. Ipatutuon natin yung mga nakamtan natin ng mga blessing, protection, mga inibig ko, na mga himala na ating nakita,
Huwag na tayong lumayo sa mga kapitbahay natin, mga ansiblabo sa atin, ipahayag natin ang dakilang kabutihan ng Diyos na meron Diyos na nagbabago, meron Diyos na nagpapala, meron Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat natin gawin? Sa pagkatotoong malapit na siyang babalik, he that endure unto the end shall be saved. Yun lamang ang maliligtas. Kaya ano yung pinagagawa ng ating mahal na dapat natin gawin? Ano po sabi dito sa Hebreo 3:12-13 at Efeso 5:6? Kaya lamang po. In the book of Hebrews chapter 3, verses 12 and 13. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. The book of Ephesians chapter 5, verse 6. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. God bless you po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, ang talatay 12 at 13. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Purihin natin pinakamalapang kapatid. Palakpak mo natin dahil sa buhay. Yung buhay na palakpak sa ating pinakamalapang at magsabing, praise the Lord! So ito po ay pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay. Mga inibig ko na magsipag-ingat tayo. Para tayo mag-iingat, ingatan natin ang banal na tipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng itinuro sa atin, mga iniwan turo sa atin, ating daily life over person the Lord, ito po ay ating panghawakan, mga inibig ko. Sapagkat kung ingatan natin ang kanyang banal na salita, ligtas kayo, maliban na kayo sumampalataya na walang kapuluhan, sabi ng banal na kasulatan. At mag-aralan tayo sa isa't isa. Kaya't napakahalaga po ng pagdalo, mga iniibig ko. Kaya kahit na mabago ang oras ng ating venue o anuman ng saan tayo mapunta, mga inibig ko, ang mga anak ng Diyos ay laging sumusunod. Ang lahat magsabing, praise the Lord. No? Napakahalaga ng pagdalo sapagkat dito nadadagdagan yung ating pananampalataya, iba-ibang patutuo ating napakinggan, ibang pangangaral, iba-ibang makalangit na awit ating napapakinggan, kaya dito madadagdagan yung ating pananampalataya. Dito tayo nag-aaralan, mga inibig ko. No? Kaya panghalagahan po natin yung ating pong pagdalo lagi, mga inibig ko, sa mga, maging sa ating TV program, radio program, kaya nakakabless yung mga kapatiran, hanggang sa radio, sa TV, ay sila nagpupuyat, mga inibig ko, patuloy naman na gusto talaga nilang makamtan yung pangako na ating mahal Panginoon. Kaya nga lahat na magtitiis at mag-ingat, anuman po ang mga talas ating kinakarap, tayo po ay magpapatuloy. Mananatili tayo lagi. Sa mga naunang Kristiyano, mga inibig ko, isipin nyo, hindi nag-wave ang kanilang panampalataya, ipinakakansila sa yun. Ang kanilang katawan, itinatali doon sa may mga kabayo na hihila, mga inibig. Ang iba, ginagawang sulo ang kanilang katawan. Subalit kailanman, hindi nag-wave ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya tayo pinagpala sa ating panahon ngayon, sapagkat tayo binigyan ng totoong pastor na meron kapangyarihan na nagmula sa ating mga panahon, na tayo po hindi mananaig basta ang kaaway, pag tayo po'y maglingkod lamang ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag na huwag po tayong madadaya, mga inibig ko. Tayo binigyan ng discerning spirit ng ating mahal na Panginoon. Alam natin ang mabuti at masama, mga inibig. Madidiscern mo yan. Kung siya'y totoong mait na Kristiyano naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, at alam mo rin kung siya po'y padala ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Kaya we have to meditate the Word of God day and night. Panghawakan natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat pag tayo po'y laging sumusunod, may proteksyon. Nakita natin yung kanina. Yung hold up yung kapatid natin.
Nag-hallelujah, praise the Lord lang. Anong ginawa ng mga huldapan? Nagtakbuhan, mga inibig ko. Praise the Lord. Kasi yun po yung mga regalo na ating mga Panginoon po yan, mga inibig ko, yung mga pagpapala ating naranasan. Sapagkat ang ating naman pong, at yung ating hakain ay yung makarating tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag isinagawa po natin yan ng buong ingat, hindi tayo madadaya, mga inibig ko, ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi sa huling talata? Dito po sa 2 Peter chapter 1, verse 11, mga dano po mga awit, manugtog. From the second book of Peter, chapter 1, verse 11, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. God bless you po. Ikalong Pedro Kapitulo 1, versikulo 11. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karaan walang hanggan ng Panginoong natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana. O kaya dito pa man sa lupa, mga inibig ko, mula sa kahirapan, pinasagana tayo ng ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin ang mga patuto kanina, mga inibig ko. Mula sa lusok ng kasalanan, sa kahirapan, pinagpalan lubos tayong lahat ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ipinamamahagi dito pa naman sa lupang ito, ipinamamahagi natin sagana. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan, mga inibig ko, upang makamtan naman natin yung kanyang pangako, mga inibig ko, doon sa kanyang pangako na kaharian na anytime now, because rapture will take place any moment, mga inibig ko. Anong sabi ng isang bata na nakausap ko nung last Sunday, mga inibig ko, anak ng beloved Pioneer Choir member, nag-aawitan ng mga beloved children choir kasama sa room. Nung panahon daw na yun, sabi niya, nakita niya parang kakaunti lang ang mananampalataya. Siguro, maaring bumabagyo siguro. Oh. Nakita niya, halos ilan lang. Biglang nag-rapture ngayon, mga inibig ko. Nakita ng bata, sabi niya, pag isang kisap mata, nawala sila lahat yan sa riser. At nakita niya, mga inibig ko, mayroong star na bumagsak sa mundo. Pagkatapos, andun na sabay-sabay na giyera lahat-lahat na mga inibig ko. Ibig sabihin, mga inibig ko, napakalapit na talaga ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya maging maingat po tayo. Ibigay po natin yung the best na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay without any mental reservation but rather with open heart. Hindi tayo naglilingkod dahil meron tayong hindi sa tao, kundi sa Diyos tayo naglilingkod, mga inibig ko. Lagi sinasabi ng ating dearly beloved and parents in the Lord. Ibigay natin yung dapat sa paglingkod sapagkat totoong napakalapit na ng pagbabalik. Kaya huwag naman tayong matatnan na meron tayong pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga galit, inis o naman, mga inibig ko, kundi bagos nandun lagi yung pag-ibig sapagkat the glorious church that will be brought to heaven without spotless, without blemish, without any wrinkles, mga inibig ko. Walang kapintasan, walang kulubot, mga inibig ko. Yun ang dadalhin sa piling natin mahal na Panginoon. Doon, makikita natin yung pagmamahaging regalo sa ating mahal na Panginoon, yung punang walang gang sa kanyang kaharian. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya sabi ng banal kong sulatan, mga inibig ko, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Kaya habang meron pa tayong panahon, ibigay natin yung the best natin paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Maglingkod tayo ng buong katapatan, mga inibig ko. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya kailanman, yung ginawa natin mabuti sa Kanya, kalagi niyang itong aalalahanin, mga inibig ko. Lahat po tayo tumayo, mga inibig ko. At habang inimbitahan natin ating mga beloved visitors, sa ating beloved webcast viewers, to please come forward and accept our loving God in your heart. At habang inaawit natin ang papuring awiting ito, gawin natin panalangin ang awiting ito. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At habang binibigay mo mga taon sa aking beloved co-preacher or the preacher brother Louie Angeles.